So, start tayo, no? I think parang related ito doon sa nasabi kong o na ituro ko sa inyo. Hindi ko lang ma-remember kung kailan yun. Pero, iano ko lang ito, baka hindi naman kayo yung kausap ko noon that time, yung iba. Kaya, sige po, aralin natin ito. Itong title niya ay yung tinatawag na spiritual renewal. Yan po yung topic, ano. Pag sinabi kasing spiritual renewal, ito yung ah, malaki ang kinalaman nito sa buong pagkatao natin, ano. Yung the word renewal. Sabihin, mayroong bagay na na-renew sa atin, parang vows, ano. 'Di ba sa mag-asawa, kaya nagkakaroon sila ng ano nung renewal kasi nire-renew nila yung kanilang covenant, yan, yung kanilang agreement, yung kanilang mga vows, yan. Kaya nagkakaroon ng renewal. At nire-replenish nila yung mga nakaraan na bago na nagsimula sila na talagang very passionate silang dalawa. Now sa ating Christian life, ano, talagang dumarating yung time na sa buhay natin na nagiging, sabihin natin nagiging familiar na tayo doon sa ating araw-araw na ginagawa at parang maraming Christian ngayon na ang kanilang pati yung pag-attend nila ng Sunday service ay hindi na ganoon talaga kano no yung masasabi natin hindi na ganoon ka dedicated yung Sunday para sa kanila na kadalasan sa maraming katulad natin ng mga Christians ay nagiging nagiging normal na lang yung mga bagay-bagay na supposed to be dapat ay binibigyan talaga natin ng full attention na tinatawag at nagiging tinatawag dito, nagiging intentional dapat tayo doon sa ating mga vows, doon sa ating mga commitments sa Panginoon na hindi lang siya yung isinisingit lang natin doon sa ating mga schedules na hindi talaga siya nabibigyan ng prioridad, ano, na yung maski may work ka, may meeting ka, talagang bibigyan mo talaga ng time yung para sa Diyos, yan. Hindi lang siya singit na yung iba nga ay sinasadya na nila eh. So yun ang mas mabigat doon. So kaya ngayong araw na ito, ngayong gabi, ay balikan natin itong ating commitment sa ating Panginoon. Kaya ang ginamit niya diyan, yung unang question niya, are you in need of spiritual renewal? Kailangan ba natin ito? So pwede kayo mag-comment diyan sa inyong o dito sa ating chat box, no? Na question yan sa atin. Kailangan ba natin yan? Kailangan ba magkaroon tayo ng spiritual renewal? Kasi sabi sa Isaiah 40 ng verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will soar, okay? Ulitin ko lang. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be pained. Yeah. So yan po yung sinabi diyan sa Isaiah ng chapter 40 ng verse 31. So Jesus is our hope. When we hope, have faith in Him, He renews
our strength. Okay? So parang nasabi ko na sa inyo to last o kung kayo yung kausap ko. Yung number 1 niya, sabi rito, spiritual renewal happens when we confess our sins. So malinaw po yan. Dumarating daw yung renewal sa isang believers o sa isang Kristiyano kapag daw ay inadmit niya yung kanyang kasalanan sa Diyos. Naalala niyo mga kapatid doon sa Isaiah 59 ang verse 2. Kung meron po kayong kung kaya mo ipakita ito, Kuya CM, pakilagay mo. 59 verse 2. Ito po ang sabi niya. Hanapin ko rin 59 ng verse 2. Ito yung regarding sa prayer, Sandali para kamali ako. Isaiah 59 ng verse 2. Nandiyan ka na, CM? Wala pa din. So, tingnan natin, hanapin ko din. Sandali lang po. Basahin ko po. Sige. Basahin mo. Isaiah 59 verse 2. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Tama po ba yun, Rev? Tama yun, medyo mabigat, Talagang yung sin talaga, ang talagang dahilan yan ng ating separation. Dahilan din yan ng yung ating tinatawag na panlalamig. Yan. Yung coldness na tinatawag natin. Dahilan din yan ng ating relationship sa God na sabihin natin ay hindi siya okay. Kasi nga meron meron na siyang barrier, Totoo po yan yung Isaiah 59 ng verse 2. Yung word na iniquities diyan, yan yung ating mga kasalanan. And sabi ron, have separated you from your God. And sabi ron, your sins have hidden his face from you. So that, mabigat doon, he will not hear. So yun din daw yung nagiging nagbablock doon sa ating mga prayers kaya hindi marinig yung ating mga panalangin. Pero tandaan natin, ang renewal ay diyan nagkakaroon ng Kaya nga sabi ng Bible, sige kuya, CM, pakiano mo pa. 1 John chapter 1 ng verse 9. Tingnan natin. Sabi diyan sa 1 John, dulo na yun, sa New Testament. Okay, 1 John chapter 1 ng verse 9. Ito po ang sabi niya. Iano ko muna doon sa verse, simulan ko muna roon sa sa verse 5. Ito yung light and darkness, sin and forgiveness. Sabi po sa verse 5, this is the message we have heard from him and declare to you, God is spirit. In him there is no darkness at all. Sabi niya sa verse 6, if we claim to have fellowship with him, yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. Verse 7, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, in the blood of Jesus his son
purify us from all sin. Verse 8, if we claim to be without sin, we have deceived ourselves, and the truth is not in us. But in verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Nasundan niyo ako mga kapatid? So yan po ay binanggit sa 1 John ng chapter 5 hanggang sa 1 John ng chapter 1 ng verses 5 to 9. Okay? Maganda yung sinabi ro sa verse 8, ano? If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Pag sinasabi daw natin na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Pero pagdating doon sa verse 9, nasabi niya, ito mahirap ano, sabi niya, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Now, the question is, do you need your spiritual renewal? Now, if you need that kind of spiritual renewal, so you must be confess our sins. Kailangan natin talaga ng confession. Yung word na admission doon sa ating mga pagkakamali sa Diyos. So, bakit tayo mahina? Bakit tayo nag-worry? Bakit tayo tawag dito? Bakit tayo natatakot sa buhay? Kasi yan. Yan. Yung ating spiritual life, okay, ay masasabi natin weak tayo. Pero itong kailangan natin everyday na magkaroon tayo ng renewal, ano? Na talagang maging malakas tayo, maging active tayo. Amen. Yung kumbaga tayo ay full of hope. Amen. Na umaasa tayo na ang buhay ay although masasabi nating mahirap pero alam natin na hindi tayo iwan ng Diyos, ano? Dahil sinabi niya sa Hebrews 13 ng verse 5, I will never leave you nor forsake you. Diba? So, ano ba yung nagbibigay ng heaviness sa atin? Once kasi na may heaviness tayo, tandaan yung sinasabi ko, once na may heaviness ang tao, may sin yun. Kapag kayong kabigatan na lang yung nararamdaman niya sa buhay, talagang ano yun, merong something na nag-hold sa kanya. Yun po yun. Ang problem kasi, ang mga difficulties in life, hindi yun eh. Hindi yun ang magiging reason to na gumive up tayo. Only sin ang pwedeng magpabagal sa atin. Doon sa ating mga dreams, doon sa ating mga goals. Amen? Yan ang pwede magpabagal sa atin. Number 2, pakibasa mo ito, Brother CM. And so number 2, spiritual renewal happens when we learn to know Jesus and become like Him. Display mo nga yan, Brother CM. Ayan. Sinasabi dito no sa number 2 natin. So paano ba nangyayari yung spiritual renewal? So basically no, when we know more about Jesus, and ang goal naman kasi talaga natin is to be Christ-like. So paano ba natin matututunan or mas malalaman, mas makikilala ang Panginoon, no? Of course through
through His Word, through the Bible. Yan, kaya very important syempre yung pag-grow ng knowledge natin sa pagbabasa, sa pag-aaral ng salita niya. Kasi syempre, papaano ba natin ma-achieve yung spiritual renewal kung hindi natin kilala yung Panginoon natin, 'di ba? And papaano tayo magiging katulad niya kung hindi naman natin siya kilala, kung hindi natin alam kung ano yung gusto niyang mangyari sa buhay natin and kung ano yung mga inuutos niya sa atin. 'Di ba? So through reading the word, through reading kasi dito natin nalalaman no yung mensahe ng Panginoon. Ano ba yung gusto niyang ipagawa sa buhay natin? Yan. Yan po, Rev. Tama yung sabi ni CM, ano? Kasi sabi ron, yung spiritual renewal happens when we learn to know Jesus and become like Him. So tama yun. Kasi, saan ba yun? Yung Matthew, sige, i-ano mo ngayon, Brother CM, Matthew chapter 7, ng verse 21 to 23. Ano mo nga yun? Lagay mo sa screen natin. Para supportahan ko lang yung sinabi ni CM. I-send ko na lang po sa GC, Rev. Wala po sa ano. Yeah, sige. Oh. Matthew 7, verses 21. Up to anong verse po, Rev? 23. O sige, dagdagan na natin ha. Hanggang ano na siguro, hanggang 24. Huwag na natin basahin yung 25. Pakibasa mo nga ito, Ate Pia, ay Ate Alma. Yung Matthew chapter 7, verses 21 hanggang 24. Pakibasa po, Ate Alma. Then ko Sige. Ate Alma sa GC. Dito na po, meron po akong hawak. Sige. New Living Translation ito. Matthew 7, verse 21. Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. On judgment day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name and cast out demons in your name and performed many miracles in your name. 23. But I will reply, I never knew you. Get away from me, you who break God's law. 24. Anyone who listens to my teachings and follow it is wise, like a person who builds a house on the solid rock. Wow, thank you, Sister Alma, ha. God. So, nakita mo yung yung nabasa mo, kung napansin mo yung verse 20, yung verse 22, no? Nasabi ron, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons. And in your name perform many miracles. Pero doon sa 21, i-reiterate ko yung sinabi ni CM. Nasabi ron, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Tingnan mo, sabi niya, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Kapag binalikan mo yung sinabi ni CM kanina, nasabi ron, yung spiritual renewal happens when we learn to know Jesus, become like Him. Talagang napaka-importante, no? Mamaya dadaanan kasi natin mas malupit doon sa baba eh. Yung word talaga eh. Na papaano natin
susundin si Lord o si Jesus na ating Panginoon kung wala naman tayong knowledge about Him, di ba? O about Jesus. Mahirap kasing kopyahin mo yung isang bagay na wala kang pattern. Mahirap po yun. Kaya nga sabi ng Bible, di ba, na sabi ni Paul pala, imitate me as imitate in Christ. Sabi niya, gayahin ninyo ako katulad ng paggaya ko kay Kristo. Ibig sabihin, ang goal nating lahat o ang pattern ng ating buhay lahat, si Jesus talaga. Siya yung perfect, na kapatid. Yung perfect image ng God the Father, si Jesus. At talagang dapat yun yung ating goal sa buhay. Na yun ang ating pattern ng ating buhay. Mahirap yun pero inutos niya na talagang wala hong mahirap doon sa taong willing sumunod. Yan po ang tama. So, magkakaroon ng renewal sa ating buhay kapag natutunan natin kilalanin ng Panginoon. And through this D group o Bible study, ito di ba? Ito ang pinag-uusapan naman natin dito, yung buhay ni Lord Tama? Yung buhay ni Lord yung ating pinag-uusapan dito Amen. Walang bida dito sa ating pag-uusap, kundi ang Panginoon lang talaga. Amen. Siya naman talaga yung ating kinokopya no? Kasi yung Bible kasi siya yun buhay niya, hindi lang istorya yun kundi yun ang buhay ng Panginoon. So yun. Then number 3 is, pakibasa mo naman ito, Ate Alma, ito naman. Alma ba o Ate Pia, sorry. Ito pong nasa slides. Yes. Okay. Number 3, spiritual renewal happens when we obey God. By obeying all things, even the mundane, you are showing God that you are willing and able to obey whatever He asks you. Obedience to God is not only a way to worship Him, but a way to get closer to Him, prepare for whatever He leads you to, and grow as a person. In Philippians 2 verse 5 to 85, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Tuloy Reading mo, the Ate, Bible, that we call the more. Tuloy niyo po. Meron pa po ba? Sige, tuloy mo, Ate Pia. Ayan. In James 1, verse 19 to 2,519. My dear brother and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness, and God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in the mirror, and after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Thank you, Ate Pia, no? Anong nakita niyo po doon sa binasa niyo?
Kasi pag binasa niyo po yung ibaba nung nabasa niyo, natapos niyo, ang sabi niya ron, have you been applying the truths from your Bible reading to your life? So meaning, talagang tinatanong tayo ngayon na nai-apply ba natin yung word? Mga nababasa natin. Mga Yeah, naririnig. kasi hindi kasi, ewan ko po i-analyze nyo lang po ito. Talagang ang Diyos ay meron siyang laging hinahanap sa atin. Kumbaga hindi naman siya nanghihingi ng hindi natin kayang ibigay. Ang gusto lang ng Diyos yung gawin mo yung magagawa mo o magagawa natin. Kasi ang renewal naman talaga, saan ba nagsisimula yan? Sabi niya, yung spiritual renewal happens when we obey God. So ibig sabihin, maski mag-aral tayo na mag-aral ng Biblia, magiging weak pa din ako hanggat di ko inu-obey yung salita ng Diyos. Kasi ang pagsunod naman talaga sa salita ng Diyos, hindi naman ito pakinabang sa Diyos no? Do you think, mga kapatid, kapag sinusunod natin yung Bible may nadadagdag sa Diyos? Wala naman kasi Diyos na siya Kumbaga, wala ka nang pwedeng idagdag sa Kanya. At kailanman walang naging kulang ang Diyos sa pagiging Diyos niya. So, sino dito yung tawag dito, nagbe-benefit ng ating ginagawa? Siyempre tayo. No? Kaya nga sabi sa Bible, seek first and His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. So, ibig sabihin, lahat pala nung ating gustong makamit sa buhay, okay, conforme doon sa ating response doon sa gusto ng Diyos sa atin. Tama? Kaya kung ano ang meron tayo ngayon, yan ay product ng ating kung anong merong relasyon tayo sa Diyos. Kung ano yung nararamdaman natin ngayon, yan ay resulta ng ating pakikipagrelasyon sa Kanya. Hindi mo na maalis sa buhay yung hirap, yung problema nandyan given na lahat yan Yung mag-alala ka, given na lahat yan. Pero laging may solution may laging alternative na binibigay ang Diyos na hindi ka dapat mag-worry sa isang bagay kung nagagawa natin yung mga bagay na gusto niya naman para sa atin. Kasi sabi yung gano'n, di ba? Yung doon sa Matthew 6:33, pag inunan mo daw yung kaharian niya at yung kanyang katuwiran, ay idaragdag niya daw ang lahat ng bagay sa atin. Ano ba yung lahat? So sabihin nyo na, isipin nyo na lahat ng kailangan natin. Ia-add lang pala ni Lord yon sa atin. Kapag inuna natin siya. So yun ang tamang doon, mga kapatid. Kasi yung number 3, medyo siya So ang renewal ay nangyayari yan kapag talaga tayo ay nag-obey sa God. Siyempre, meron naman tayo kanya-kanyang tayo sa Panginoon. After this, ng ating Bible study, next Thursday ulit tayo magkikita-kita, God be willing. O magkakarinigan, God be willing. So, mas mahabang oras at araw yung talaga masasabi natin ikaw lang at ang Diyos ang nagkakaalaman kung anong tayo natin sa Panginoon. Di po ba, mga kapatid? Amen? Amen. Amen po, mga kapatid. Amen.
Amen. Praise the Lord. Oh. Amen. So, sabi nga rito, di ba? Obedience to God is not only a way to worship or to worship Him, but a way to get closer to Him. Hindi ko mo nag-worship ka, fulfilled ka na, no? Yun ay resulta lang ng pagiging close mo kay Lord. Amen. Yes. Amen. Amen. And Amen. prepare for whatever He leads you and to grow as a person. Kaya pinapaalalahanan tayo ng James, ano? Nasabi ron, anyone who listens to the word does not do what it says is like a someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. So, kailangan talaga ang pagsunod ay intentional siya. Kaya ang sabi niya, but whoever looks intently into the perfect laws or law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, will be blessed in what they do. Ganding ano? Ganda mga kapatid. Kaya nga sabi diyan is there something you know God wants you to do but you have been resisting? So yan ang problema ng maraming Christian na alam naman natin na dapat gawin o dapat sundin pero patuloy tayong lumalaban sa Diyos. Alam niyo, mga kapatid, never tayong manalo. Talagang ang laging lugi dito o ang laging lose ang talo tayo kapag hindi tayo nagmakaawa sa Diyos. Totoo po yun. Nabanggit ko po sa inyo, ang Diyos siya Mula man ng tao, hindi mababawasin yung pagka-Diyos niya. Tama? Naalala niyo yung time ni Noah? Hindi siya nang hinayang, di ba? Yung unang tao nung panahon ni Noah, lahat yun namatay. Maliban kay Noah at sa pamilya niya. 8 lang silang natira. And doon sa 8, doon nagsimula uli yung generation ng tao. Kumbaga, mawala tayong lahat. Hindi magbabago ang Diyos Talagang dito mga kapatid ko, ay piliin natin lumapit talaga sa Diyos. Piliin natin na sundin talaga ang Diyos. Dahil kapag sinunod natin ang Panginoon, ang lahat ng iyon ay magbibigay sa atin ng freedom, magbibigay sa atin ng blessing. Pakibasa mo nga ito, last na lang, CM, itong yung natitira, yung 8 reason why obedience to God is important. Yan. So, 8 reasons why obedience to God is important. And Jesus calls us to obey. So, number 1, obedience is an act of worship. Number 2, God rewards obedience. Number 3, obedience to God proves our love. Number 4, obedience to God demonstrates faith. 5, obedience is better than sacrifice. Disobedience leads to sin and death. Through obedience, we experience the blessings of holy living. Meron pa natira si M. Tuloy mo Um, yung Proverbs. ayan. Sa Proverbs 3 verse 5 to 8, trust in the Lord with all your heart
and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths. Be not wise in your own eyes, fear the Lord, and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones. Proverbs Wow. 3 verse 5 to 8. So balikan mo yung yung 8 reasons why obedience why obedience to God is important. Isa-isa mo ngayon, CM. Yan. So, yung number 1, obedience is an act of worship. Kasi syempre, di ba, when we obey, nalulugod ang Panginoon sa pagsunod natin sa Kanya. And you cannot serve Him kapag nagdi-disobey tayo, di ba? Kahit naman sa kalagayan natin, for example, may mga anak ka, tapos dinidisobey yung pinag-uutos sa'yo, sino ba naman yung matutuwa? Diba? So it's an act of worship, yung pagsunod natin sa Panginoon, kung ano yung will niya sa buhay natin, and doon sa mga natututunan natin na dapat ina-apply natin, kapag sinusunod natin yon, it's an act of worship. Ibig sabihin, gino-glorify natin si God, and yung reverence pa, yung alam natin na siya yung pinakamakapangyarihan, siya lahat. Siya yung nagpo-provide din para sa atin. Yan. God rewards obedience. Alam naman natin yun, no, na maraming promises ang Panginoon, and meron din siyang mga conditions, of course. Before natin ma-receive yung blessings, especially yung mga material things, no, na pinagpipray natin, meron siyang conditions, di ba? Every time we read the word, na babasa natin doon yung mga conditions ng Panginoon, instructions niya. And then after that, may mga promises. Okay? May mga promises siya. And yun nga, no, nire-reward ng Panginoon kapag sumusunod tayo sa Kanya. Pero may mga moments sa buhay natin, no, na tinatanong natin, bakit ganun? Sumusunod naman ako sa Panginoon, pero bakit parang hindi ako nabibless? So maybe it's not the right time for you, no, na ma-receive mo yung blessing, kasi hindi pa tapos yung gustong mangyari ng Panginoon sa iyo. 'Di ba? It's also a learning for us, no, to be patient, 'di ba? Madalas kasi tayo parang pag pinag-pray natin, gusto natin nandyan agad, 'di ba? Let's learn how to be patient, kasi I'm sure yun din yung gustong matutunan ng Panginoon para sa atin. Ayun. And obedience to God proves our love. Sabi ko nga, no, bilang ama sa isang magulang or sa mga anak, yung pagsunod natin sa Panginoon, ibig sabihin lang nun, mahal natin siya, and talagang nirerespeto natin siya bilang ama natin, 'di ba? Ayan. Obedience to God demonstrates faith. Ganon din, no, yung pananampalataya natin sa Panginoon. Ibig sabihin yung mga inuutos niya kapag sinusunod natin, ibig sabihin nun, nananampalataya tayo na siya yung pinakamakapangyarihan and kaya niyang lahat, no? Isang salita lang actually ng Panginoon, kaya niyang i-turn around yung situation natin 360 degrees. So whatever you are going through right now, marami ka mga problema or pinagdadaanan, kayang-kaya yan ng Panginoon, di ba? Yan, kailangan lang talaga yung faith natin. Yan, obedience is better than sacrifice. Hindi na kailangan magsakripisyo pa tayo. 'Di ba? Binigay na ni Jesus yung buhay niya bilang sakripisyo sa cross, no? At hindi na natin kailangan pang, alam mo yun, pahirapan yung sarili natin. Ang kailangan lang natin is gawin or sundin natin siya kung ano yung sinasabi niya sa salita. Amen? Yan. Tapos disobedience leads to sin and death. Alam naman natin yun. Sabi ko nga, no, during our past Bible studies, 'di ba? If you will analyze yung current situation mo right now, kung meron ka mga problema na na-experience, let's try to think about it, no? Tayo rin yung may kagagawan, 'di ba? Hindi naman gusto ng Panginoon na mapahamak tayo, pero dahil sa kasalanan, dahil doon sa disobedience, napapahamak tayo. Yan. And worse nga, no, yung ma-experience natin, of course, dahil sa disobedience or hindi pagsunod sa Panginoon, yung death.
Okay, hindi lang yung physical, no? But of course, yung spiritual death na sinasabi natin. And through obedience, we experience the blessings of holy living. Alam naman natin yun, hindi lang yung sa material na bagay, yung mga nare-receive nating blessings, no? Even doon sa spiritual, kahit na sabi ko nga, ang buhay ng isang Kristiyano kahit simple, basta may joy and alam natin na sinusunod natin, ino-obey natin ang Panginoon, masaya tayo. Kahit na simple yung buhay na meron tayo. Hindi naman kailangan talaga yung magarbong Yes. buhay or lahat nasa iyo, 'di ba, para maging masaya tayo sa buhay pananampalataya sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Talagang napaka-bless nitong gabing ito sa atin, ano? And buti na lang in-record ito ni Brother CM, and praying and hoping na yung hindi nakaating ngayong gabi ay bigyan sila ng grace ni Lord, no, na mapakinggan nila. Amen. So napakaganda ng ating sharing, ano, and God be willing, may tuloy na lang ito by next Thursday. Yes, Yan, nag-makeup lang kasi ngayon kasi naging busy naman kahapon. So yung 8 reason why obedience to God is important. Napakahalaga po niyan talaga yung pagsunod sa Panginoon. Na talagang pag sinusunod natin ng Diyos, siguro bigyan ko po kayo ng assignment. Basahin niyo po yung Deuteronomy chapter 28. Yan. Dalawa po ang pinakita doon, ano, sa Deuteronomy 28. Pwede niyo isulat, pwede niyo i-notes. Deuteronomy 28. Yan, basahin po niyo yan. Chapter 28 verse ano po, Rev? Yan, verse 1 hanggang yung verse 1, I think hanggang hanggang 14. Yan, hanggang 14. Kasi yung verse 15 pababa, yung 1 to 14, ano yon, yung blessing for obedience. Tapos yung verse 15 hanggang sa baba na yan, yan po ay curses for disobedience. Mas marami po yung curses eh. Diba? Ang ganda ng verse 1 niya, sabi niya, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I will give you today. The Lord your God will set you high above all the nation on earth. All this blessing will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. You will bless in the country and you will be blessed in the city and blessed in the country. Hanggang 14 po yan. Na talagang there is blessing, mga kapatid, doon sa sumusunod. Na magpatuloy po kayo. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Yan. At dalahin ko na hindi lang kayo ang a-attend sa mga susunod na Thursday. Mag-encourage kayo. Lahat kayo ay responsible din dito eh. Okay? Mag-ingay kayo na talagang Wednesday pa lang nire-remind nyo na sila. Kasi talagang ang demonyo active siya eh. Para i-hinder niya kayo. Diba? John 10, chapter 10 ang verse 10. The thief comes only to steal, to kill, and to destroy. Diba? Sabi ng Biblia yan eh. Talagang yung mga umatin dito sa pro, ayaw naman ng demonyo yan eh. Talagang gagawa siya ng maraming paraan
para i-hinder niya kayo, para i-stop niya kayo, para i-distract niya kayo until mawala na lang yung Bible study. Huwag kayong pumayag. Kumbaga, nakikita niyo na yung inheritance niyo eh. Parating na yung breakthrough niyo, yung blessing niyo. Tuloy niyo yun. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen ba, Ate Pia and Ate Alma? Yes po. Amen. No. Praise the Lord. Maraming salamat po sa inyo. And tayo po ay magpipray. Ako po ay mag-offer sa inyo ng prayer. Father God, once again, ibinabalik namin sa iyo yung glory, yung honor, yung praise, Panginoon, sa iyong pangalan. Salamat, Lord, ng marami sa buhay ng aking mga kapatid, Lord, kay CM, kay Alma, at kay Ate Pia, Panginoon. Dalayan ko, Lord, ang mga buhay ng aking mga kapatid na ito ay inyo pong pagpalain at inyo pong iyayaan sila sa lahat ng kanilang ginagawa. Salamat, dakilang Diyos. Ingatan niyo po ang mga buhay ng aking mga kapatid. At patuloy na mapagyaman niyo po sila, Panginoon. Salamat, Ama. At ang mga kapatid namin na hindi naka-attend ay mapagpala niyo rin po sila. Yes. Sinasamba ka namin at pinupuri ka namin, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus. June 19. Amen. Amen. Amen.